Bagong Japanese movie tungkol sa isang dating hitman na maghihigante sa mga taong sumira sa pamilya niya. Susundan natin dito si Sakata na magre-retire sa trabaho niya bilang isang hitman para sa pamilya niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, dito nga may aatake sa kanya at sa pamilya niya kung saan dito nga mababawian ng buhay yung asawa at anak niya at si Sakata nga ang mapagbibintangan dito. Ilang taon nang makalipas, dito nga mababalikan ng masamang nakaraan niya si Sakata kung saan dito nga siya magsisimulang gumante sa mga taong sumira sa pamilya niya. Dito siya babawi ng buhay ng maraming tao gamit nga yung kakayahan niya bilang dating hitman at sa gitna nga ng paghihiganti niya, dito nga siya magugulat nang malaman niyang buhay pa pala yung anak niya at nasa kamay lang pala ng mga kalaban niya. Title ng movie, Demon City. I'll be honest, nung nalaman kong buhay pa pala yung anak niya tapos meron 12 years gap since huli nga silang nagkita, medyo kinabahan ako kasi nag-flashback sa akin yung Old Boy. Itong film na to, very Kill Bill, John Wick, and Old Boy coded. Una kong napanood yung trailer nito and yung nag-stand out talaga sa akin yung mga fight scenes and maganda talaga yung mga fight scenes dito. Hindi lang suntukan, may sipaan, tagaan, espada, pana, staff, at iba't iba pa. Akala ko nga nung una may power si Sakata dito pero wala pala. Paano ba naman kasi tumatalon-talon siya sa matataas na lugar, hindi siya tinatablan ng bala, kaya nagulat ako na wala pala siyang kapangyarihan Sadyang magaling lang pala talaga siyang makipaglaban, tsaka umilag. May dalawa akong favorite na action sequence dito Una yung sa may hagdan, tapos yung pangalawa yung sa may final fight scene nila na paniguradong magugustuhan ng sobra ni Quentin Tarantino. Habang pinapanood ko tong film, awang-awa ko dito kay Ryo kasi patong-patong may mga traumas niya Nategi yung nanay niya sa harapan niya, pinalaki siya ng bastos na lalaki, nategi yung tatay niya sa harapan niya, kaya somehow, believable na ginawa rin yung ginawa niya doon sa may ending Na-appreciate ko naman yung twist doon sa may mayor, even though medyo wrong nga yung pagkakagawa niya, pero I like the idea of it, lalo na yung akala mo magkaka-part 2, pero tinapos na rin nila. Clear naman yung story ng film pero may mga certain aspect lang siya na medyo may pagka-absurd. Like the fact na 12 years nang paralyzed itong si Sakata tapos somehow naka-recover siya nakagawa pa niya makapanlaban ng ganun-ganun na lang. Sobrang lakas pa niya, partida pagewang-gewang na siya, natalo pa niya yung dalawang kalaban. Siguro in terms of fight choreography nagustuhan ko naman mostly pero may mga times lang na na-off ako kasi maraming scenes na may mga bang-bang tapos malapitan tapos somehow hindi naman tumatama. Kung usapang conflict naman within the plot doon sa may film, medyo nakulangan lang din ako lalo na nga doon sa mga villains na sobrang basic and raw. And for me, nothing special lang din talaga. Doon lang talaga sa may kambal na twist, I think it was introduced too late lang to the point na yung reveal niya, sobrang lackluster na parang pinilita lang nilang idagdag doon sa may dulo just for the sake na magkaroon nga lang sila ng twist. Talagan ko din pala sandali yung kay Ryo, I like the idea na pinalaki at inampun nga siya nung kalaban, pero dito kasi, hindi masyadong nagamit and parang unnecessary plot na lang siya Ang dating lang kasi talaga, pinalaki lang nga siya ng lalaki kasi nga merong masamang plano nga sa kanya tong masamang lalaki na to. Pero in terms of story, sobrang kulang na sana nilagyan pa nila ng laman yung buhay nga ni Ryo after nga siyang kunin ng mga masasamang tao para nagka-sense lang na inampun siya ganun. Kumbaga nagkaroon talaga ng big factor yung pagkakaampun sa kanya ng mga kalaban. So ayun, I like the fight scenes, the revenge plot of the film, pero overall, medyo typical lang. So ayun, again ang title ng film, Demon City, and ang torta rating ko ay 5.5 out of 10.